Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Binabati ko kayo ng magandang umaga at kumusta po sa ating lahat? Kumusta po ang ating ang isang linggo nating pamumuhay na tayo ngayon ay hindi nagpapangita dahil sa problema ng mundo, kaya ngayon po ay bumabati ang inyong abang lingkod na si Sister Miling ng magandang umaga sa inyong lahat. At ngayon po, inaanyayahan ko kayong makibukas sa ating mga Biblia sa awit 145 verses 8 and 9. Ating basahin. O itong si Yahweh ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig na ya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay sumandaling yumuko at tayo'y mananalangin. Dakilang Diyos, salamat pong muli Ama sa oras na ito na aming natunghayan o aming nabasa ang iyong mga salita. Nihiling ko po na inyong basbasan ang iyong ibang lingkod. Ganon din po, nawa ipagkaloob po ninyo ang lahat ng revelasyon sa iyong mga salita at kayo po ang aming maitaas, aming maitaas sa aming kalagitnaan ngayong umaga. Salamat po Lord, patuloy na ipinagkakatiwala ko ang mensaheng ito. Kayo po ang aming mensahero sa umagang ito. Ako lamang po ang inyong gagamitin. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen. Ang topic po natin ngayong umaga, mga kapatid, ay God is good. Sa mga nangyayari sa buong mundo, ang mga giyera, ang mga sari-saring problema, ang mga sari-saring sakit, katulad ngayon na merong universal virus na kinatatakutan ng lahat ng mundo, lahat ng mga tao o mga tao sa bansa. Kaya ang tanong ko ay, dahil sa mga pangyayari, nasasabi pa ba natin na God is good? Tayong mga born again Christians ay hindi na dapat tayo maapektuhan sa mga nangyayari at hindi na tayo dapat matakot sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Dahil ang Diyos na ating sinasamba, Diyos na ating pinapaniwalaan at Diyos na ating tinanggap ay Diyos na mas malaki kaysa sa mga problema, Diyos na makapangyarihan at nakakapagpagaling sa lahat ng uri ng sakit. At ganun din ang virus, ang Diyos po natin ay mas malaki kaysa sa virus. Siya po ang God of control na lumikha ng lahat ng bagay na gumagawa ng ikabubuti ng kanyang mga anak. So kung ang mundo ay nagpapanik dahil sa virus, tayo po ay
tayo po ay wala ng takot. Tayo po ay hindi na dapat matakot. Dahil nandyan ang ating Diyos na gumagabay at patuloy na nag-iingat sa bawat isa sa atin. Kaya hindi na po dapat tayo magpanik, kundi ang gawin po natin ay ang manalangin at patuloy na magtiwala sa Kanya. Dahil sabi nga na ang Diyos ay may magagawa sa lahat ng mga problema na ating nararanasan. God is good. Bakit? Tayong mga anak ng Diyos ay hindi na tayo mag-aalala dahil biblical o ipinagpauna na ng ating Panginoong Hesus na mangyayari ang mga ganitong bagay bago siya dumating. Kaya tayo, calm lang tayo sa mga bagay na ito, sa mga krisis, sa mga sakit, dahil alam natin na biblical o alam natin na mangyayari ito ang mga signs bago dumating o bumalik ang ating Panginoong Hesus upang kunin ang mga nagmamahal at naghihintay sa Kanya. So, God is good. Talagang napakabuti ng ating Panginoon sa bawat mga anak niya na nagtitiwala at patuloy na umaasa sa Kanya. Dito sa ating text, meron akong apat na bagay na nakita kung bakit God is good. O kung bakit nagpapatunay na God is good. Ang number 1 is, God is merciful. James chapter 5 verses 10 and 11. Sabi niya, mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. 11. Sinabi nating mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Ito'y nagpapakilalang mabuti at mahabagin ang Panginoon. Dito sa James, pinaalala sa atin ni Apostol Santiago na maging ang mga propeta nung unang panahon, sila ay dumanas ng maraming mga pagsubok. Dumanas sila ng maraming hirap, maraming pag-uusig, maraming problema. Bagaman sila ay ginagamit ng Diyos upang ihayag ang nais ng Diyos na malaman ng mga tao. So, ganun din tayo. Sa panahon natin ngayon, talagang daranas din tayo ng mga problema, ng mga sakit. Pero sabi nga ni Apostol Santiago na kailangan nating magtiis. Alam na natin ang istorya ni Job sa kanyang pagtitiis, sa kanyang lalo na ang kanyang physical sickness. Di po ba?
Kung, kung babalikan natin ang istorya ni Job, talagang mahirap. Material, physical, ay talagang dumanas siya ng hirap. Pero ano ang nangyari nung bandang huli? 'Di ba? God is merciful, sabi natin. At yun ang sabi ng Biblia na mahabagin ang Diyos. Di po ba? Kinahabagan niya at ibinalik ang lahat ng nawala sa kanya at gumaling ang kanyang mga sugat dahil sa kanyang pagtitiwala sa kabutihan ng Diyos. So, kailangan ganun din tayo mga kapatid. Kailangan nating magtiwala anuman ang ating nararanasan sa panahon natin ngayon, mga krisis, mga sicknesses, magtiwala tayo sa Kanya. Dahil siya ay Diyos na mabuti, hindi siya nagpapabaya, katulad ng ginawa niya sa mga propeta noong unang panahon hanggang kay Job. Hindi lang sa kanila, maging sa atin, napapatunayan din natin ang kabutihan ng Diyos. Di po ba? Sa iglesia ng Diyos dito sa atin, marami ang nagkasakit. Pero talagang mabuti ang Diyos. God is good. Dahil sa kanyang kapangyarihan, pinagaling niya ang ating mga kapatiran na nagkaroon ng mga sakit. At hindi lang sa mga sakit, pati sa mga problema, siya ang ating solusyon. Dahil siya ang Diyos na mabuti na ating pinagtitiwalaan. At siya ang tapat na Diyos kung tayo ay magtitiwala at patuloy na susunod sa kanyang kalooban. Ang number 2 is slow to anger. Makipagbukas po kayo sa akin sa 2 Peter 3:9. Sa 2 Peter 3:9. Sabi dito, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Napakabuti talaga ng Panginoon. Kung babalikan natin ang istorya ng mga Israelites sa Old Testament, di po ba, kapag may nagkakasala sa kanila, agad silang namamatay. Po ba? Ganun ang istorya ng mga Israelites. Pero sa panahon natin ngayon, banayad magalit ang ating Panginoong Diyos. Kung minsan, nagkukulang tayo, kung minsan, nagkakamali tayo, pero pilit niya tayong inaakay upang ibalik sa Kanya. Pilit niya tayong ginagabayan at patuloy na inaakay at pinapaalalahanan sa lahat ng ating mga pagkukulang sa Kanya. So, ganun kabanayad ang galit ng Diyos sa panahon natin ngayon. Kahit pa tayo nagkukulang, kahit tayo lumalayo sa Kanya, pero patuloy niya tayong itinutuwid, patuloy niya tayong inaakay patungo sa Kanya dahil ayaw niya
na ang bawat isa sa atin o ang isa man sa atin ay mapahamak. Nakakalungkot na marami ang mga taong nag-i-ignore sa kabutihan ng Diyos, di po ba? Kung minsan talagang nakakalungkot isipin kung bakit marami ang nag-i-ignore sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Pero nawa tayong mga born again Christians ay hindi na tayo malinlang o hindi na tayo madaya pa ng kaaway upang abusuhin natin ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi nga ng kasabihan na walang huli, walang unang pagsisisi, kundi lahat ay nasa huli. Kaya nawa, ang ibinibigay ng ating Panginoong Hesus na sinabi nga sa 2 Peter 3:9 na nais niya na tayo ay makapagsisi at magbalik loob sa Diyos. So, napakabuti ng Panginoon. Talagang ibinibigay pa rin niya yung pagkakataon na magbalik loob ang lahat ng kanyang nilalang sa kanya. Nawa nga po, hindi tayo magsisi sa bandang huli. At ang number 3 is, His love is steadfast. Ang kanyang pag-ibig ay mamamalagi, sabi niya. Sa Book of Lamentation, chapter 3, verse 22, ang sabi rito, ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kupas na kahabagan. Kung babasahin natin ang buong chapter ng Lamentation, chapter 3 ng Lamentation, ito ay istorya ng isang taong nakaranas ng pagpaparusa ng Diyos sa kanya. Dumanas siya ng maraming hirap dahil, syempre, di ba, katulad ng magulang, di po ba? Pag ang anak ay gumagawa ng hindi mabuti, di po ba ang ginagawa ng magulang ay pinaparusahan o pinapalo ang anak para maituwid sa kanyang hindi magandang ginagawa. Ito yung naranasan ng sumulat dito sa Lamentation na nakaranas ng matinding parusa ng ating Panginoon. Pero sabi niya sa 21, gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa pag naalaala ko ito. Ito nga yung ating binasa na hindi nagmamaliw yung steadfast love ng Panginoon. Yun yung nagbibigay sa kanya ng pag-asa. So, ibig sabihin, ang taong ito na nakaranas ng parusa ng Diyos, nandun yung kinilala niya yung kanyang pagkakamali at kinilala niya yung kanyang pagkakamali, kaya siya ay nagbalik loob sa Panginoon dahil alala niya na ang Diyos ay Diyos na hindi nagmamaliw ang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. So, ito yung nakita ng sumulat ng Lamentation na kahit tayo ay nagkakamali, ay magbalik loob
kung tayo ay magpakumbaba sa Kanya, nandyan ang Kanyang pag-ibig, parang pagyakap ng Ama sa Kanyang anak, pag ang anak ay nagbabalik loob sa Kanya. Yun yung hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos sa mga taong marunong magpakumbaba sa Kanya. So, purihin natin ang Panginoon dahil talagang mula noon, ngayon at magpakailanman, hindi siya magbabago ng Kanyang pag-ibig sa Kanyang mga anak. Kaya purihin natin siya at pasalamatan sa Kanyang pag-ibig na walang hanggan. Ang last ay, the Lord is good to all. Sabi niya sa ating text ng verse 9, sa ating text na sa Psalm, sabi niya doon, the Lord is God to all. Merong isang awit na Ilocano na related sa ating pinag-uusapan. Sabi ng awit sa Ilocano, ti Diyos tayo ket naimbag, ti Diyos tayo ket dakel, ti Diyos tayo ket napudno, hallelujah, 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 hallelujah. Sa English sabi niya, the Lord our God is good, the Lord our God is great, the Lord our God is faithful, hallelujah, 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 hallelujah. Sabi ng verse 9, sabi niya, the Lord is good to all. Sabi sa Tagalog, hindi siya nagtatangi dahil siya ay Diyos na mabuti sa lahat ng Kanyang nilikha. Mabuti siya sa lahat ng Kanyang nilikha. Sabi nga ng awit, hindi lang siya tapat sa mga nagtatapat sa Kanya, kundi maging sa mga ayaw sumunod at ayaw kumilala sa Kanya, siya pa rin ay tapat. At bakit ko nasabi na siya ay tapat pa rin sa mga taong ayaw kumilala sa Kanya? Sa ating declaration of faith, sa last, number 14, at ito yung last na ating declaration, ang promise ng Panginoon ay kaya siya faithful o good sa lahat o mabuti sa lahat at hindi nagtatangi. Sabi niya, yung ating declaration of faith, sabi niya, eternal life for the righteous in heaven, at hindi niya itinatangi ang mga hindi niya binabaliwala yung mga taong hindi sumusunod o ayaw kumilala sa Kanya. Ipinaghanda pa rin niya sila ng kanilang matitirhan. At ito yung sabi nga na eternal punishment sa impyerno. God is good talaga. Dahil hindi siya nagtangi, hindi niya binaliwala ang mga suwail, hindi niya binaliwala ang mga ayaw sumunod, kundi naghanda pa rin siya ng para sa kanila ng kanilang matitirhan pagdating ng takdang panahon
nga lamang ang nakakalungkot. Eternal punishment sa impyerno. Ano yung eternal punishment? Ito yung walang hanggang kaparusahan. Narinig natin na ang impyerno ay naglalagablab na apoy na hindi ito mamamatay. At maging ang mga itatapon sa impyerno, hindi rin sila mamamatay. Tulad ng sinabi sa Revelation na hindi sila mamamatay upang danasin nila ang kanilang ginawang pagwawalang bahala sa panawagan ng Diyos na sila ay magbago. Kaya napakabuti talaga ng Panginoon. Dahil siya ay mabuti, binigyan niya rin tayo ng kalayaan, ng freedom. Binigyan tayo ng kalayaan, mga kapatid, na pumili kung saan natin gustong pumunta o gustong tumira pagdating ng takdang panahon, kung sa heaven o sa hell. Hindi tayo ginawang robot ng Diyos. Nasa atin ang pagpapasya. Kaya nawa tayong lahat na born again Christian ay huwag tayong magsawang gumawa ng mabuti para sa kapurihan ng Diyos. Huwag tayong manlupaypay, kundi patuloy tayong kumapit at magtiwala sa Kanya. Anuman ang ating nararanasan sa ngayon, nandyan siya na patuloy na gumagabay sa atin tulad ng pangako niya. Sa Hebreo 13:5, ang sabi niya, ang pangako niya na dapat nating huwag kalimutan. Ang pangako ng Diyos, I will never leave you nor forsake you, sabi ng Panginoon. Patunay na our God is good. Our God is a big God and faithful God to every one of us. Tayo po ay manalangin. Samahan niyo po ako muli sa ating pananalangin. Salamat po muli, Ama, sa oras na ito, God. Salamat sa iyong mensahe na ibinigay sa iyong mga anak, na ito ang magsilbing kalakasan namin muli sa isang linggo na aming pakikibaka sa araw-araw na pamumuhay namin sa mundong ito. Tulungan niyo nga po ang inyong mga anak, O God. Kayo lamang ang aming pag-asa. Kayo ang aming Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay. Kaya't salamat po sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng kalakasan, nagbibigay sa amin ng lakas sa aming buhay espiritual, nagbibigay challenge at nagko-comfort sa amin na iyong mga anak. Tulungan niyo nga po ang inyong mga anak, O God. Huwag po ninyo kaming hayaan na manlupaypay, bagkus sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu, i-lift up niyo po ang inyong mga anak sa mga trials na aming napapagdaanan sa mga panahon ngayon. Salamat po, God, at sa aming saan man naroroon ang iyong mga anak, nawa po sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu, kayo pa rin ang mag-ingat, gumabay, at nawa po ang kapayapaan
na nagmumula sa inayin po namin muli hanggang sa hanggang sa isang linggong muli na aming pagkikita. Amen.